ilang buwan na inupuan ng Senate yung articles of impeachment. Kahit pa sinabi ng Konstitusyon, no, na kapag binigay sa inyo, kailangang simulan ang trial forthwith, kagyat. No? Eh bakit ngayon, huwag naman sanang atat na patayin na ito kahit meron pang motion for reconsideration. Mahalaga yung, sabihin, marami nang nagsalita, no, na mga legal luminaries, yung buong legal community, narinig natin, no, kung paano hinimay-himay yung decision at pinakita na maraming problema sa decision na ito. No, na yung una, parang kahit yung basic appreciation ng facts, ano ba talaga nangyari? At ano yung inaktohan ng House? At ilang proceedings ba ang meron, ang sinimulan ng House? No? Kahit sa pagbalik-balik rin natin, only one impeachment proceeding was initiated by the House. No? At yung nga problema, parang hakbang paatras yung Supreme Court decision dahil bumalik tayo sa usapan ng impeachment complaints na okay, nauna ba itong tatlong complaints versus the fourth complaint. Iniresolve na nga yan ng Supreme Court mismo. Nasabi nila, hindi ito usapin ng unahan ng mga complaint, kung hindi kailangan meron lang isang impeachment proceeding. At malinaw naman, na isa lang ang naging impeachment proceeding dito. No? Tingin ko mahalaga yung proseso ng reconsideration, yung motion for reconsideration. Meron ng final ng House, may mga final na ang iba pang concerned citizens. In fact, soon ay magpa-fight din ang Makabayan along with others ng motion for reconsideration. So, kailangan bigyan natin ng halaga to at nananawagan tayo sa Supreme Court na talagang seryosong harapin ang mga motion na ito dahil yung kredibilidad ng Supreme Court bilang institusyon ang nakataya. Sir, ano pong gagawin ng Makabayan kapag tuluyan ng binasura ng Senate ang articles of impeachment? Habang pending pa po yung MR sa SD. Sorry, Tina. Sir, ano pong gagawin ng Makabayan kapag tuluyang binasura ng Senate yung articles of impeachment habang pending pa yung MR ng House? Yeah. Well, kahit pa ibasura nila, meron pang motion for reconsideration. So, baka magsisilang ang Senado. If in the end, ay, may iba pa lang ang maging kapasyahan ng Supreme Court. Ako hindi pa sarado sa ganong posibilidad. No, dahil napakalakas nga ng mga argumento na ni-raise na ng marami. No? So kaya, yun na nga. It would be more prudent for the Senate to just hold off. No? Sabi ng Supreme Court kahapon, no, meron silang statement. Immediately executory daw ang decision. Kahit pa merong motion for reconsideration, immediately executory ang decision ng Supreme Court. Well, sinabi nung Constitution mismo, hindi lang Supreme Court, na dapat simulan ang impeachment trial forthwith. No? Ano bang mas patimbang? Constitution ito. And yet, hindi sinunod yun ng Senado. I'm just saying, kung nakahanap ang Senado ng dahilan para hindi ipatupad ang napakalinaw na atas ng
konstitusyon ay sa tingin ko ay kaya nilang makahanap ng batayan para irespeto ang motion for reconsideration na inihapag ng Kongreso at ng mamamayan. Dahil nga, napakalaga ng usapin ng impeachment na ito at sa bagong desisyon ng Supreme Court, kung mananatili ito, ay lalo nang magiging mahirap. Napakahirap na nga mag-impeach ng mga opisyal, ng mga pinakamataas na opisyal, ay lalo pa itong pinahirap, baka nga maging imposible na kung mananatili ang desisyon na ito. No? So, to answer the question, ano ang gagawin, ilalaban natin yung motion for reconsideration para mabaliktad yung desisyon ng Supreme Court. Yun ang una. No, at the same time, I think malinaw naman na kahapon lang, merong resolution na inaprubahan ng House na magtutuloy pa muli yung mga Quadcom hearings. No? So, isa pang venue ang mga House investigations para magpalalim pa sa mga issues na na-raise. Kasama doon, no, yakin natin na maging kasama doon yung usapin pa rin ng confidential funds. Another venue would be the budget hearings. No? Of course, kasama sa didinigin sa budget, yung budget ng Office of the Vice President. So, you can be sure, sa bahagi natin sa Makabayan, Pong Rene, hindi natin tatantanan pa rin yung pagtatanong kaugnay sa confidential funds. Hindi uubra yung kung sagutin ng Vice Presidente na, well, budget yan nung nakaraan, hindi nyo na pwedeng tanongin ang tungkol dyan. Wala pong ganon. No? Basta pondo ng taong bayan, kailangang ipaliwanag ng mga opisyal ng gobyerno kung paano nyo ginastos nyo ito sa ilalim ng inyong panunungkulan. Whether this year, last year, basta sa buong panahon na kayo ay nakaupo at nanunungkulan, bawat piso ay kailangan ipaliwanag nyo. So hindi natin palulusutin ang Vice Presidente dyan sa darating na budget hearings. Sana ay umattend siya. Yun ang kailangan gawin. Ano?